Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Today is Father's Day. So, tayo po ay nag-celebrate sa kaarawan ng mga tatay. So, Happy Father's Day or magandang araw sa mga tatay at mga papa, mga daddy o ano pang tawagan sa ating mga tatay. At pangkaraniwan na tawag ay Papa. Yun ang karamihan na tawag. At ang mga tatay ngayon ay masaya dahil binigyan sila ng panahon o time na mag-celebrate sa kanilang pagka-tatay. Dahil ang tatay mahalaga sa buhay ng isang tahanan. At tinutukoy sa Bible na ang mga tatay ay napakahalaga dahil sila ay tinutukoy sa banal na kasulatan na haligi sa tahanan. Bago tayo pupunta sa ating message sa mga tatay, meron muna akong babasahin na isang tula na itong tula na ito ay magpabukas sa puso ng mga tatay at ito po ay magbigay din paalaala at lesson sa bawat tatay na nakikinig sa ngayon. Ito ang title dito, Ama ng Tahanan. Ama ka ng tahanan, haligi ang siyang katumbas. Tahanan ay magigiba kapag ikaw ay nawasak. Ikaw ang nagdadala ng kanyang buong bigat. Napakalaking katungkulang nakaatang sa balikat. Ama, ikaw ang siyang pangunahing saserdote na itinalaga ng Diyos sa tahanan mong sarili. Ang mga katungkulan patuloy mong pinagbubuti. Sa asawa at mga anak, ang Diyos ang iyong saksi. Manguna ka sa kanila sa mga araw ng pagsamba, kasama ang sambahayan sa pagsunod tuwi-tuwi na. Ang mga panalangin mo sa patungkol sa kanila, ipaabot mo sa Diyos nang wala kang ipangamba. Ama, ikaw ang manguna sa mga panalangin, kasama ang kasambahay na iyong ginigiliw. Asahan mong ang Diyos na makatingin sa kanila, ang siyang sasaklulo sa lahat mong suliranin. Aliw at kagalakan ay iyong tatamuhin kapag Diyos ang kasama mo sa lahat ng dalangin. Sa Kanya ay tiwala ka, hinding-hindi bibiguin ang nasa ng iyong puso at tapat mong adhikain. Ama, ikaw ang huwaran, iyong buong sambahayan sa tatag ng iyong loob at sa lahat mong paninindigan. Kaya huwag kang susuko, kaya mo itong paglabanan dahil Diyos ang kasama mo sa mga pagtatagumpay. Napakagandang tula na to na tinutukoy ang mga tatay na sila po ang haligi ng tahanan. Napakagandang mensahe sa tulang ito na hindi natin makalimutan at laging ilagay sa ating puso na tayo ay pinakamahalaga sa buhay sa ating tahanan dahil tayo ang haligi at ang tagumpay ay depende sa ating pangasiwa, yung ating pag-alaga sa ating tahanan. Sa Bible, buksan ang ating mga Biblia, makita sa Efeso 5:23 hanggang 25. For a husband is the head of his wife, as Christ is the head of the church. He is the Savior of his body, the church. 24.
As the church submits to Christ, so you wives should submit to your husband in everything. 25. For husbands, this means love your wives, just as Christ loved the church. He gave up His life for her. Mga kapatid, tinutukoy dito sa banal na kasulatan na ang mga tatay, mga husband, dapat mahalin ang kanyang kabiyak, kanyang wife, kanyang asawa. At doon sa 33, tingnan natin sa 33, yung huling verse. So again, I say, each man must love his wife as he loves himself, and the wife must respect her husband. So nakita natin dito, sabi ni Apostol Pablo, na ang mga tatay, mga daddy, mga papa, at mga lalaki, kailangan silang magmahal sa kanilang mga asawa. Love your wife. So tungkulin ng mga tatay na mahalin ang mga nanay. O ibig ko sabihin mga wife, yung kanilang mga kabiyak. Isa sa mga salita na hindi natin makalimutan, dahil laging tinutukoy sa Bible itong pagmamahal o pag-ibig. Tatlo ito na pinakamagandang salita na laging nating nababasa, laging tinuturo sa atin sa banal na kasulatan, lalo na sa New Testament. Yung pag-ibig, pananampalataya, at yung grace, yung kaloob, at meron pa isa yung hope. So yung mga salita na yan, laging tinutukoy sa lahat ng mga katuruan sa New Testament at lalo na sa iglesia ng ating Panginoon. Dahil tinutukoy dito yung pagmamahal sa isang tatay doon sa kanyang pamilya, parang tinutukoy doon yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na mahal niya ang iglesia. Dahil ang kanyang iglesia ay kanyang katawan. Ganoon din sa mga tatay, na ang mga tatay dapat mahalin niya ang kanyang kabiyak, katulad sa pagmamahal niya sa kanyang katawan. So, pagmamahal, napakahalaga sa buhay natin. Sa English, tinatawag itong love. Mayroong nagtanong, ano ba talaga itong love? Bakit laging binabanggit sa Bible? Meron bang mga kahulugan sa salitang pag-ibig o pagmamahal? Mga kapatid, si Apostol Pablo rin nagsabi tungkol sa pag-ibig. Ano ba itong pag-ibig? Kasi madali nating banggitin, I love you. Mahal kita. Pag-ibig. Pero mayroon palang mga malalim na mga sinasabi dito tungkol sa pag-ibig. Buksan ang ating mga Bible sa 1 Corinto 13, umpisa tayo sa verse 4 hanggang 7. Love is patient and kind. Love is not zealous or boastful or proud. So, love is patient. So, ang pag-ibig pala ay matyaga. So, dapat pala kailangan sa bawat tatay o bawat father o bawat lalaki na may mga asawa, ay sila po ay matyaga. Kaya laging binabanggit yung pag-ibig. Pag-ibig, kailangan matyaga ka. Kung hindi ka matyaga, wala kang pag-ibig. Pag-ibig mahalaga. Dahil doon sa pag-ibig, nandyan pala yung matyaga. And kind. Kind. Mabait. So, dapat ang mga tatay mabait. Napansin ko sa mga tatay natin sa church, napakabait. Matyaga. Yun ang ugali o attitude ng mga tatay bilang mga Kristiyano. Siguro hindi ito makita sa iba, lalo na pag hindi Christian, hindi tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi ito makikita. Imbis tiyaga, init ang ulo. Imbis mabait, hindi siya mabait. Kasi itong mga kaugalian na narito, doon lamang sa mga taong may pananampalataya sa Panginoon. Yung sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung pagmamahal niya, nandyan yung tiyaga at kabaitan.
Ano pa? Love is not jealous. Di ba? Not jealous. Hindi mainggitin. O dapat lang, no? Kaya laging sinasabi, mahalin mo. Hindi ka dapat mainggitin. Huwag mainggit sa iba. Sunod, or boastful. Not boastful, no? Siya po ay hindi mayabang. Ito rin, karamihan may mga ugali sa mga tatay na minsan misunderstood natin dahil nagyayabang. Baka yung pagyayabang niya, pinagyabang niya yung kabutihan na nagawa ng Diyos, okay lang yun. Pero kung nagyayabang ka sa sarili mo, hindi maganda yun. Dapat alisin natin yun. O bawas-bawasan natin kung sakaling mayroon man tayong ganun. Isipin natin mabuti. So, dahil sabi dito, love is not boastful. Hindi mayabang. At ano pa? Not proud. No? Hindi siya mataas. Hindi mapagmataas. Kasi minsan pag proud ka sa sarili mo, okay lang kung you are proud because you serve God. You are proud that you are faithful to God. Huwag pong ipagmataas yung ating sarili sa mga bagay sa mundong ito. Na ikaw ay mabuti, magaling. Hindi naman ganun. So, be proud that you are serving the Lord. Be proud na ikaw po tunay na naglilingkod sa Diyos para makita yung liwanag na narito sa atin bilang mga anak ng Diyos. Napakaganda, no? Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. And verse 5, or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. And it keeps no record of being wrong. Napakagandang verse na to na sinabi ni Apostol Pablo, hindi magaspang. Rude, no? R-U-D-E. Rude. Hindi magaspang sa salita nating Tagalog. At sunod, it does not demand its own way. No? Hindi magaspang ang kanyang pag-ugali, hindi makasarili. No? Demand its own way. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. Hindi magagalitin. At sunod, hindi mapagtanim sa kapwa. No record of being wrong. So, dapat lang sa mga tatay sa araw na to, mailagay sa ating puso itong mga sinasabi ni Apostol Pablo tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig na dapat ilagay sa ating puso na bawat isa bilang Kristiyano, bilang tunay na mga lingkod ng Diyos, tayo po ay susunod sa tinatawag ng ating apostol na pag-ibig. Sa verse 6, tingnan natin sa verse 6, it does not rejoice about injustice, but rejoice whenever the truth wins out. It is not rejoice above injustice sa ibang translation, no? Na mabasa natin, pero ito gano'n din, no? Kasi binasa ko yung ibang translation dito sa English. Sabi ito, hindi ikatuwa ang gawaing masama, no? Sa Tagalog, hindi natutuwa sa gawaing masama. Is that not rejoice about injustice, but rejoices whichever he wins out. Ngunit ikagagalak ang katotohanan. Ganon ang mga may pag-ibig. Kaya medyo malalim ito, no? Kung sabihin lang natin, mahalin mo siya, mahalin mo yung asawa. Pero hindi natin mabanggit ito, yung mga sinasabi ni Apostol Pablo, hindi natin malaman nga pag-ibig pala ganun. Diba? So malalim ito.
So, hindi basta-basta sabihin mo, mahal kita. Kung mahal mo, gagawin mo. Yung sinasabi dito, mabait ka, hindi mainggitin, matyaga, at hindi ikatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. In verse 7, love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. Ang pag-ibig ay mapagtawad, no? Mapagtawad. Never give up. So, ito naman, karamihan kasi, pag sinabi never gives up, ang iba nag-gives up, nag-surrender, nag-stop. Hindi dapat. Kung may pag-ibig ka, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Hindi ka mag-give up. Continue. Kahit gaano kahirap ang buhay, tuloy. Dahil may pag-ibig ka. At mapagtiwala. Never loses faith. Mapagtiwala. Kailangan yung tiwala nandyan. Kung may pag-ibig ka, tiwala ka. Mahal natin ang ating pamilya, magtiwala tayo sa pamilya natin. Yung kanilang kabaitan, yung kanilang mga ginagawa. Minsan kasi yung mga tatay walang tiwala eh. Lalo na sa mga tatay na walang tiwala sa kanilang kabiyak, sa kanilang asawa. Maraming ganun eh, wala silang tiwala eh. Pero hindi dapat ganoon ang gawin natin bilang mga Kristiyano. Kasi ang Kristiyano na may pag-ibig sa Diyos, may pag-ibig sa kapwa, may pag-ibig sa ating pamilya, may tiwala siya. Tiwala talaga mahalaga sa buhay bilang meron tayong pag-ibig. Sunod, puno ng pag-asa. Puno ng pag-asa. Always hopeful. Laging may pag-asa. So, ang pag-asa mahalaga sa buhay ng Kristiyano at mga tatay kailangan mataas o malawak ang kanilang pag-asa sa buhay. Huwag manghina, kundi may pag-asa tayo. Lahat ng ating kagustuhan, lahat ng ating ambisyon, may pag-asa yan na matutupad dahil ang Diyos ay nasa atin. Ang mga anak ng Diyos, tayong mga tatay, kailangan nating mayroon tayong vision, no? Mataas yung ating paningin sa mga araw na darating o sa anumang mga kailangan natin. Nakapokus tayo doon at asahan natin na darating yun. Walang imposible sa lahat ng mga bagay kung tayo po laging may pag-asa. Puno ng pag-asa ang ating puso dahil pag-ibig eh. Pag ang pag-ibig nasa atin, lahat magagawa natin. Parang pananampalataya. Mayroon tayong pananampalataya, lahat magawa. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na to. Sa huling verse 7, mapagtiis hanggang wakas. No? Endures through every circumstance. Mapagtiis hanggang wakas. So, kailangan matiisin ang mga tatay. Kasi kung ikaw ay matiisin, siyempre magtagumpay ka. Magtagumpay ka talaga. Dahil ang tagumpay sa tao, nandyan sa pagtitiis. Pagtitiis, pagtiyaga, kanina sinabi, matyaga, matiisin, ay magtagumpay ka talaga. You will succeed in life. Dahil ito ang mga sikreto na dapat gawin upang magtagumpay ang isang tao. Magtagumpay talaga kung nandito yung pag-ibig sa ating puso. Sa huli, itong pag-ibig na binanggit ni Apostol Pablo, meron pa itong mga malalim
na mga sinasabi bukod doon sa verse 4, 5, 6, and 7 na binanggit ni Apostol Pablo sa Korinto. Mayroong isang bagay na minsan hindi natin magawa. Kahit alam natin yung pag-ibig kung ano yon, yung ating binabanggit ngayon. Kung walang Espiritu ng Diyos sa loob natin. Kasi minsan parang maibabaw lang. Wala sa puso. Parang wala sa kilaliman ng kanyang puso yung kanyang pag-ibig dahil walang spirit eh. Wala siyang espiritu. Hindi nagbunga yung kanyang espiritu na sa loob niya. Na dapat yung Holy Spirit ay magbunga. The fruit of the Spirit, sabi ni Apostol Pablo. Buksan natin mga Bible sa Galatia 5, 22 hanggang 23. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love. Yun, binanggit naman love. So kung magbunga itong love, magawa natin to. Kaya yung ating espiritu, kailangan manatili sa ating katawan. Manatili. Lagi tayong maglingkod, patuloy yung pagsamba sa Panginoon, patuloy yung mga panalangin upang magbunga ito. Ang bunga ay pag-ibig, joy, kagalakan, masaya ka, happy, kapayapaan, peace, din patience, katiyagaan, din kindness, kabaitan, din kabutihan, goodness, din faithfulness, katapatan. So, itong mga bagay na to, mangyayari sa buhay natin dahil ito ay the fruit of the Spirit. Kasama yung sinabi na pag-ibig. Ang pag-ibig sa mga tatay, mahalaga sa buhay bilang mga Kristiyano. Kung walang pag-ibig, ang pamilya hindi magtagumpay. Kung walang pag-ibig, ang pamilya magulo. Kaya kailangan yung pag-ibig manatili sa ating buhay dahil ito ay kailangan sa bawat isa bilang mga Kristiyano. Pagpalain tayong lahat, mga kapatid, mga tatay, Happy Father's Day. Tayo po ay manalangin. Mag-pray natin yung mga tatay. Makapangyarihang Diyos, Ama ng lahat na iyong nilalang. Pinagpala ang lahat ng mga tatay sa araw na to, Panginoon. Nawa po, ipagkaloob mo po ang iyong kagandahang loob sa bawat tahanan na ang mga tatay buksan ang kailang mga puso't isipan at patuloy na sumunod sa iyong kalooban. Hindi sa sarili namin, kundi sa inyo, Panginoon. Bawat ama ng tahanan, dalangin namin na bigyan mo sila ng kapangyarihan na pangunahan ang kanilang tahanan o sambahayan sa pagkilala sa iyo. Bigyan mo sila ng kalusugan na makapamuhay na masigla at gabayan ang kanilang sambahayan. Dalangin namin na bigyan mo sila ng lakas ng pananampalataya na makaiwas sa tukso sa araw-araw at lakas ng loob na mga pangalagaan ang kanilang gawain ng may katapatan. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng karunungan na dulot ng Espiritong Banal. Bigyan mo sila ng pusong pastor na pastoran ang kanilang tahanan bilang
munting iglesia na tahanan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.